Nako po mga kabida, meron pong panukalang batas po diyan po sa House of Representatives Ito po'y patungkol mga kabida sa pagbaba sa edad ng mga personalidad na gusto kong tumakbo bilang pangulo, vice pangulo at senador po mga kabida ito talagang gusto ko nilang tutukan And dami hong problema po sa Pilipinas mga kabida. Bakit ito po yung naisipan po nilang tutukan sa mga pangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Eto, babasahin ko lang po ito hong post po ni CJ Hero mga kabida Meron po siyang pinost na parang draft po ng resolution okay, mula sa House of Representatives. Babasahin ko lang po itong kanyang pinost po na draft ng resolution po mga kabida. Alright? Ang title po ng resolution na ito, actually, resolution of both houses number 2. Okay? House of Representatives, Quezon City, 20th Congress. Ayan. Ang title po dito mga kabida is Resolution on both houses of Congress proposing the call for a constitutional convention in order to propose amendments to Articles 6 and 7 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, lowering the minimum age requirement for President, Vice President, and Senator, thereby empowering the next generation of leaders. Ayan. So gusto ho nilang pababain po mga kabida ito hong edad. Okay? Kasi ang kasalukuyan po na nasa saligang batas po natin na pwede hong tumakbo bilang pangulo at saka vice president po mga kabida and even senator ito pong 40 years old na edad kailangan at the time of the election po makabida okay, ang edad mo kung gusto mong tumakbo bilang pangulo po ng Pilipinas kailangan 40 years old ka yun yung requirement po sa kasalukuyang provision po sa ating saligang batas. Ngayon, meron pong mga haka-haka po in fact meron ngang lumabas po ng mga suggestion at pagpupush po kay Pasig City Mayor Vico Soto mga kabida na tumakbo bilang pangulo by 2028 at kakalabanin po ito hong si Vice President Sara Duterte. Kaso lang po mga kabida hindi po kwalipikado ito hong si Vico Soto. In fact, yung mga nagpupush po sa kanya dito is ito pong kakampings mga kakampings po liberal po mga kabida gusto ko nilang tumakbo itong si Vico Soto at kakalabanin po itong si Vice President Sara Duterte. Kasi unang-una po wala naman pong matino at malakas po na opponent itong si VP Sara po mga kabida by 2028. Okay? Kaya ang naisipan po ng mga kakampings, alright, itong si Vico Soto na magiging matinding kalaban po ni VP Sara mga kabida. Ngunit, yun yung hadlang po, yung kanyang edad, Kasi by the time na magkakaroon po ng eleksyon sa 2028, ito hong si Vico Soto, yung kanyang edad po mga kabida, nasa 38 pa lang. So, hindi po siya pasok dito sa requirement po ng sa ating saligang batas, na ang magiging kandidato sa pagkapangulo mga kabida ay dapat 40 years old. Ang ginamit nilang rason po dito mga kabida para sa next generation. Ayan. Yung kanila pong ginamit po na rason o grounds mga kabida para naman po magmukhang legit po yung kanila pong rason po dito. Pero ang totoo dito mga kabida ang accommodation po dito sa pagbabago ng requirement po ng edad para sa pagiging pangulo po ng Pilipinas is intended po ito para kay Pasig Mayor Vico Soto mga kabida ayon po sa mga lumabas po na mga reactions at comment mula sa mga netizens mga kabida po.
Eto, may reaction ito hong si CJ Hero dito mga kabida, no? Babasahin ko lang po, medyo mahaba-haba po ito, ano? Okay? Ang sabi po niya, of all the things in the Constitution to touch, this is what they rush to amend. Not federalism, not the suffocating 60-40 restrictions that struggles our economy, not the broken system that guarantees dynasties or chokehold on power. No, no, no. Our brilliant lawmakers want to lower the age requirement for president, vice president, and senator. Because that's what keeps them awake at night. Not poverty, not floods, not national security, but the fact that their children, nephew, and mistresses, sons have to wait a few more years before they can inherit the throne. Ayan. So, wala ho silang pakialam sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nung una po, gusto po nila ng pagbabago ho sa ating saligang batas po mga kabida, no? Kasi ang kanila pong contention po ay kailangan na pong baguhin ang provision po, ano? Economic provisions daw. Kasi gusto nila mga kabida na ito hong mga foreigners, mga negosyante po, ano? Mula sa ibang bansa, kailangan po silang i-allow na magkaroon po sila ng mga properties at negosyo dito sa Pilipinas, ano? Okay? Kasi ang nangyayari po ngayon mga kabida, hindi po allowed ito hong mga foreign investors na magmamay-ari po ng propiedad at saka negosyo dito sa Pilipinas. Kailangan meron pong counterpart na Pinoy. Sa 60-40, 60% para ho dun sa mga Pilipino at 40% para ho sa mga nasa ibang bansa, mga kabida. Okay? Gusto po nilang amyendahan yan nung una. Pero ngayon, iba na po yung kanila pong tunada po mga kabida. Lowering the age requirement for those who want to become the President of the Republic of the Philippines. Kasi nga timely kasi dito ho sa pinupush po ng mga nasa liberal at saka kakampings mga kabida, no? Na kailangan po nilang i-push ito ho si Vico Soto. Kasi yun yung nakita ho nilang tanging manok mga kabida, no? Na pwede ho nilang ilaban po, laban kay Vice President Sara Duterte. Gaya na sinabi ko po kanina, wala pong ibang malalakas po na opponent ito hong si VP Sara come 2028. At ito lang pong si Vico Soto mga kabida, ang nakita po ng mga kakampings na malakas na kandidato ho na pwede ho nilang itapat po kay VP Sara mga kabida. Kaya nagmamadali po ito. Okay? Gusto ho nilang mabago ang saligang batas at sa pamamagitan po ng Constitutional Convention, mga kabida. Ewan ko kung papasa ba ito, kasi may kulay na kasi, Ito hong plano ho ng pagbago ho ng ating saligang batas, mga kabida, Okay, sana yung economic provision. Okay, medyo matatanggap pa yon. At itong political dynasties po, matatanggap pa yon. Pero kung ito pong panukalang ibaba ang requirement age para doon ho sa mga kakandidato po, bilang Pangulo po ng Pilipinas, Vice President at even Senator, parang accommodation po ito para sa mga anak ng mga politiko, mga kabida, yun nakikita ko po, So, abangan na lang po natin ito. Kung ito po ba ay lulusot sa Kamara and dyan po sa Senate, mga kabida. Kung ito ba ay makakakuha po ng suporta mula sa mga mambabatas, both houses. Kasi hindi naman po pwede na ang gagawa lang po dito mga kabida, ito pong House of Representatives, Okay? O di kaya ito pong Senado. Kasi yung ating sistema po, ng legislatura po mga kabida is bicameral, So, dapat dalawa. Okay? Pero may honest and fearless forecast po dito mga kabida, hindi po ito papasa. Okay? Hindi po ito papasa po.
Kasi unang-una po, sa ngayon ang dapat natin pagtuunan ng pansin, mga kabida, ito pong problema ho sa Pilipinas, itong korupsyon. At hindi po itong constitutional amendment po. Okay? Hindi pa po napapanahon ang constitutional amendments sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Tutukan muna natin itong korupsyon. Aalamin po natin muna kung sino-sino yung mga sangkot po sa korupsyon, lalong-lalo na po sa flood control projects po, mga kabida. Ano po? Kasi yung iba daw na mga personalidad, nagsilayasan na raw O, paano po natin yan masosolve? Okay? Nagsilayasan na raw. Yung iba, andun na daw sa ibang bansa, no? Nasa US na raw ang iba. Okay? Ito, bali-balita lang po ito, mga kabida. Okay? Now, yun yung dapat tutukan muna. Huwag ho itong constitutional amendments. Kasi hindi po ito priority sa ngayon, mga kabida, no? At ang mga senador at kongresista po natin, busy-busy po, sa kanilang mga investigasyon, mga kabida. I-set aside muna natin itong mga political plans po ng mga ilang sektor po ng lipunan, Okay? Hayaan muna nating magtrabaho itong mga senador at saka mga kongresista. Huwag nating disturbuhin. Okay? Dahil lang dyan sa ambisyon po na gusto kong maging pangulo po, mga kabida, ng bansa, ang hindi po kwalipikado maging pangulo po ng bansa, come 2028. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.